Hello, magandang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao subscribers at saan mang sulok ng mundo. Kamusta? Nasanay na sa mabuti kayong kalagayan. At kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag niyong kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo, updated kayo kapag tayo po ay magla-livestream at mag-upload ng mga video katulad nito. Ang pag-uusapan po natin mga kabunting tinig ay ang mga ipinagmamalaki ng mga Duterte Rehard supporters. Pero nais ko lamang pong sabihin sa inyo na kahit anuman ang gawin ng ating mahal na Pangulo, hindi na po yan e-epekto sa mga sarado ang utak. Lalong-lalo na sa mga destabilizers, lalong-lalo na po sa mga fault finders, no? Na kung saan, puro na lang problema ang mga dinudulot nila sa bayan. Instead na makipagtulungan sila sa Pangulo, makipagtulungan sila sa gobyerno, ang kanilang ginagawa ay mayabang pa sila. Katulad niyan, kung anuman ang inaaning positibong pananaw ng ating mga kababayan ngayon tungkol po sa interview ni Tunying kay Pangulong Bongbong Marcos, ang mga Duterte Rehard supporters, iba po ang kanilang interpretation. Iba po ang kanilang interpretation, bagkus talagang pinangatawanan nila na si Sara ay hindi makikipagkasundo. Actually, ang Pangulong Bongbong Marcos ang asahan ninyo makipagkasundo sa mga Duterte. Dahil ito po ang isa sa mga pananaw ng mga Duterte Rehard supporters na mga mahilig sa gulo. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ay takot kay Sara Duterte kaya makipag-ayos na lamang. Sinagot na lang yung tanong ni Tunying na willing ang Pangulo makikipag-ayos. At the end of the day, Duterte Rehard supporters, huwag niyong sabihin na takot ang presidente sa mga Duterte. Ano ang dapat katakutan ng gobyerno kay Sara Duterte? Pasalamat kayo, mabait ang Pangulo. Pasalamat kayo, hindi basag-bulero ang Pangulo. Kung gagamitin ni PBBM ang kapangyarihan niya, saan ba talaga pupulutin ang mga Duterte? Sa pangbabalahura at pangbabastos nila sa presidente, kung pepersonalin sila ni PBBM, saan sila mapupunta? Saan sila mapupunta kung talagang gamitin ng ating mahal na Pangulo ang kanyang kapangyarihan? Dahil suportado siya ng taong bayan. Sinasabi ninyo, duwag ang Pangulo. Sinasabi ninyo, mahina ang Pangulo. Sinasabi ninyo, hindi malakas. Sinasabi ninyo, takot kay Sara Duterte. Sa tingin po ninyo, dapat bang katakutan ang isang vice president na wala namang napatunayan sa panggugulo sa gobyerno? Kayo na mga Duterte Rehard supporters, dapat bang katakutan ng gobyerno? Ni hindi nga ninyo mapatalsik ang Pangulo? Ilang buwan kayo nagrally, hanggang bunganga lang naman napunta yung tapang ninyo? Alam ninyo, mga kamunting tinig, ito ang mindset ng mga Duterte Rehard supporters. Tapos sinasabi ninyo, mahina ang presidente. Kung gagamitan kayo ng lakas ng Pangulo, saan kayo pupulutin? Kung abusado ang Pangulong Bongbong Marcos, saan kayo pupulutin? Di ba nakita na ninyo ang paging abusado ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga kalaban? Sa politika? Sa kanyang mga kritiko? Ano nangyari sa mga kritiko at mga kalaban ng Duterte administration? Katulad niyan kay Sara Duterte, binabastos niya. Winawalang hiya niya. Nag-aakto siya yung pinakamalakas and untouchable. Really? Ikumpara niyo ang lakas ni PBBM kay Sara Duterte? Saan kaya pupulutin yung mga agimat ni Sara Duterte kung talagang labanan niya ang gobyerno? Ang problema, yung laban-laban nila sa gobyerno, wala naman. Salimpapaw. Di ba tinudo na yung armas ninyo laban kay PBBM? Laban sa gobyerno? Lahat ng paninira, lahat ng black propaganda, ginawa na ng mga Duterte supporter. Including Rodrigo Duterte na nakakulong doon sa dahig. Si Sara Duterte, including lahat, pati yung mga kapatid niya. Ano ang nangyari? Napatunayan nyo ba yung lakas ninyo at napatunayan nyo bang mahina ang Pangulo? Mahina ang Pangulo pagkatapos si Sara Duterte sa DepEd. Di ba?
Huwag nga kayo ha, huwag kayong magsabi na si Sara Duterte nag-resign. Consider si Bac na yun. Graceful exit nga lang. Mga Duterte Dehad supporters, huwag nyo kasi masyadong pilitin at i-underestimate. Mahina ang Pangulo pagkatapos si tatay nyo digong nakakulong. Oh. Mahina ang Pangulo pero lahat ng batikos ninyo laban kay Pangulong Bongbong Marcos bumibirang sa inyo. Sa interview ni Katon Ying kay PBBM, ayaw ninyo ng mabait, gusto nyo ng masama. Ay wag nyong hintayin, baka ibigay sa inyo ng presidente yan. Pag ibigay sa inyo ng presidente yan na ayaw sa gulo at mabait na Pangulo, at yung hiling nyo, baka ibigay ng Pangulong Bongbong Marcos yan, baka hindi kayo makatakbo sa 2028. Dahil ang taong bayan gusto ng term extension. Bakit? Mas gustuhin ba ng taong bayan na si Sara Duterte at ang mga Duterte allies na mga mapagmataas, mga matapobre, mga kulang sa kaalaman, mga mangmang? Walang ibang ginawa kundi ang manggulo, mangbulabog, magmamanipula ng utak ng mga Pilipino? Yan ba yung ipinagmamalaki ninyong galing? Si Sara Duterte nga, pinahiya niya nga yung sarili niya. Wala pa nga siyang napatunayan. Ano bang napatunayan ni Sara Duterte? Ang mag-iskandalo, ang mangbastos. Alam ninyo, mga Duterte Dehad supporters, maganda ang panayam ni Tunying kay Pangulong Bongbong Marcos. Maganda. Pero ano ang nangyayari sa inyo ngayon, mga Duterte Dehad supporters? Iba yung pagbabatikos ninyo. Iba yung pangbabatikos ninyo dahil hindi nyo matanggap na si Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ng mga Duterte na malademonyo kung mamuno. Maladiktador. Mga untouchables. Ay ayaw ng mga Pilipino yan. Kami na mga pro-government, walang problema sa amin. Kahit pa nga mag-declare ang presidente ng martial law. Ako, in my own opinion, ano bang kinakatakutan ko sa martial law kung hindi naman ako kritik ng gobyerno? Pwede ka naman mag-critic ng gobyerno but constructively pwede. Pero destructive yung mga ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Kaganda-ganda ng sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tinanong siya ni Tunying kung willing ba siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Anong gusto ninyo? Si PBBM pang magluhod sa mga Duterte? Mga latak lang naman yan sila sa lipunan. Mga basura lang naman yan, mga sinusunod na mga mangmang, ng mga bobo at ng mga alinganga, salat sa kaalaman, na iniisip ang kapakanan ng ibang lahi, iniisip ang kapakanan ng mga mangmang at tanga. Samantala, si PBBM gumagawa ng lahat ng bagay, lahat ng solusyon, ini-explore para maging maangat ang buhay ng bawat Pilipino sa kanyang pamumuno. Anong gusto ninyo, si PBBM ang magluhod? Humingi ng tawad? Hindi bobo ang mga Pilipino na mga naniniwala sa gobyerno na ito, katulad ninyong anti-government na mga Duterte Dehad supporters na wala kayong ibang ginawa kundi binuhos ninyo lahat ng resources ninyo sa panggugulo, sa pangrarally, pagkatapos sisigaw-sigaw kayo na may gutom. Samantala, ang dami ninyong mga nauto na mga Pilipino na magiging rebelde sa gobyerno na wala naman silang makuha na benefits, kundi sakit pa yung ulo nila, ma-high blood pa sila, maging rebelde pa sila, katawa-tawa pa sila. Tingnan nyo kung ano yung mga ginagawa ng ibang kaalyado ng mga Duterte. Nagpakabuang sila sa rally-rally nila. Halos inikot na nila yung ibang lugar. Wala namang napatunayan. Hindi naman nila napatalsik ang ating mahal na presidente. Hindi naman tumalab ang black propaganda. Mahilig sila sa black propaganda, mga kamunting tinig. Kayo na mga Duterte Dehad supporters, mahilig sa black propaganda kasi gusto ninyo ilubog si PBBM. Umaangat, lalong minamahal ng sambayan ng Pilipino. Kaya tinan mo yung interview niya, yung panayam niya, ginagawa ni Tunying. Umani ng positibo. Pagkatapos yung iba naman, maghintay kayo. Maghintay kayo, iba po ang Pangulong Bongbong Marcos. Habang binabalahura nyo siya, habang sinisira nyo yung gobyerno, magugulat na lang kayo sa ginagawa ng presidente at ng gobyernong ito na makakabenepisyo sa taong bayan.
Kaya, huwag ninyong ipangalandakan na takot ang Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Kung tutuusin, anong reason? Si PBBM hindi natatakbo yan. Ha? The more na sinisira ninyo si PBBM, the more na nasisira kayo sa tao. Dahil unang-una, constitutionally wise, hindi naman tatakbo ang presidente nga mapresidente. Dahil according to Constitution, one term lang naman. Maliban lang kung mabago ang saligang batas at magkaroon ng political amendments at pwedeng payagan ang Pangulong Bongbong Marcos na tumakbong muli. At yan ang inyong dapat na pagkaabangan. Kabahan kayo dyan. Kaya yung sinasabi ninyo na takot ang Pangulong Bongbong Marcos kaya magkipag-reconcile dahil ang bobo ninyo. Bakit? Kung gagamitin ni PBBM ang kaniyang pamumuno, may magagawa ba kayo kapag halimbawa mag-declare siya ng crackdown sa lahat ng kritiko ng gobyerno? May magagawa kayo? Pero hindi po gawain ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yan. Kaya kayo na mga Duterte diehard supporters, lawakan nyo pang unawa ninyo. Kung wala kayong utak, pwede ba manghiram kayo sa karabaw? Mabuti pa yung karabaw, minsan may gumagamit ng instinct. Samantalang kayo mga Duterte diehard supporters, hindi gumagamit ng instinct. Anong gusto ninyo? Mag-rumble si Sara at saka si PBBM tapos kayo, masaya kayo? Yan ang utak ng mga walang kwenta. Utak biya, utak tungaw, utak ampaw. Sinagot na nga ni PBBM, willing siya makipag-reconcile dahil ayaw niya ng gulo. Pagkatapos, sasabihin niyo, takot ang Pangulo kay Sara. Bakit? Ano ba yung role ni Sara Duterte? Di ba spare tire lang yan? Wala naman yan. Irrelevant naman yan ngayon ang role niya bilang Vice President. Symbol lang naman siya ng pagka-divide ng tao, ng mga Pilipino. Ipagmalaki ninyo. Uplok, mga Duterte diehard supporters, manigas kayo. At saka hintayin nyo, baka mamaya hindi nyo kaya kapag magiging masama ang Pangulo. Baka pagsisisihan ninyo. Huwag nyong pilitin ang presidente na mabait at gawin ninyong masama. Kung di ba naman kayo abnormal, padasal-dasal kayo pagkatapos ayaw nyo mabait na Pangulo, gusto nyo masama. Di ba? Manang-mana kayo doon sa mayor ng Davao na taga Netherlands na inipresenta ng mga standi at ng mga karton. Nagsuggest na nga ako na patayuan nila ng rebulto na nakatuwad. Hay na lang. So yan huwag kayong magsalita na takot ang Pangulo kay Sara Duterte. Sino ba si Sara Duterte na katakutan ng gobyerno? Utot nyo, DDS na mga abno. Dapat bago kayo magsalita, dapat isipin nyo muna. Okay? So hanggang dyan lang. Maraming salamat once again. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para manotify kayo pag upload ko ng video at ma-update kayo, ma-notify din kayo ulit kapag ako po ay gagawa ng mga live stream para mag-usap tayo sa live. Okay? Salamat at mabuhay po tayong mga bagong Pilipino na mga may munting tinig sa bagong Pilipinas. Adios!